Praise God, hallelujah, glorify your name, O Jesus, hallelujah. Ikatlong bahagi na to mga kapatid, part 3 na to ng ating mensahe. Patuloy pa rin mga kapatid, ito pa rin yung tungkol sa pambakang palakol at pandigmang almas ng Panginoon sa araw ng paglipol. Praise you God, hallelujah, glorify your name. Pag-usapan natin mga kapatid, praise God, hallelujah, ang tungkulin ng mga hari na pinili ng Diyos o sinang-ayunan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdaing na rin ng mga tao na magkaroon sila ng hari dito sa lupa at kanilang ipinakwilang Diyos na maghari sa kanila. Praise God, hallelujah. Nang matapos na ngayon mga kapatid, praise God na nakapamili na ang Diyos ng hari na ilalagay niya sa Israel. At ito na yung panahon ng pagsubok ng Diyos sa mga haring itinalaga niya na kapatid. Praise God. Lahat ng hari na kanyang tinawag o sinang-ayunan upang maghari sa daigdig o sa bawat lugar na kanilang pinaghaharian ay sinang-ayunan ng Diyos. Kung babasahin natin yan doon sa Romans 13 at atin din niyang himayin mamaya mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ngunit dito tayo tumutok sa kay Saul, kay Haring Saul mga kapatid, kung saan inutos ng Panginoon ang paglipol sa Amalekites. Ito yung mga tao, lugar, bansa na humadlang sa mga plano ng Diyos o sa mga sinugo ng Panginoong Diyos upang matupad nila ang kanilang mga tungkulin na sa paglipol na gagawin ng Panginoon ay inutusan din niya ang mga sinugo niya o ang mga hari na yan na ihiwalay muna ang mga pinili ng Diyos na kanalugdan niya sapagkat ang mga taong yaon, ang mga lipi na yaon ay nagpakita ng kagandahang loob sa Israel ng Diyos, sa mga iniibig ng Panginoong Diyos, sa kanyang mga inutusan dito sa lupa. Praise God, hallelujah. Dito natin matutunghayan mga kapatid ang sinabi ng Panginoon na to obey is better than sacrifice, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Bawat hari na kanyang kinuha upang ilagay niya sa katungkulan ay binigyan niya to ng mga kanya-kanyang tungkulin o kanya-kanyang jurisdiction upang tuparin ang kanilang mga purpose, mga dahilan kung bakit sila narito sa daigdig na to. Praise God, katulad ng mga propeta, mga kapatid, na mula pa lamang sa sinapupunan ng kanilang mga magulang, ay pinili na sila ng Diyos. Ganon din ang mga haring ito, mga kapatid, praise God, na sa sinapupunan pa lamang din sila ng kanilang mga magulang, ay itinakda na sila ng Panginoong Diyos upang ilagay sa posisyong yan, upang magkaroon ng kabahagi sa bawat panahon na gagawin ng Panginoon. Praise God, hallelujah, according to His will and plan and purpose. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan na ang lahat ay nagsisigawa alinsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, hallelujah. Kaya sa oras na ito mga kapatid, praise God, hallelujah. Nung nailuklok na ng Panginoong Diyos si Saul, ay inutusan niya ang propeta Samuel na puntahan si Saul at iutos sa kanya kung ano ang iutos ng Panginoon sa kanya. At sinabi nga ni propeta Samuel kay Saul na lalangisan kita ayon sa kautusan ng Panginoong Diyos upang gawin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Na ikaw ay humayo at pumunta sa bayan ng Amalasita upang paslangin ang bayang yaon. Huwag kang maangwa, lipulin mong lahat, maging bata, matanda, basta lahat, wala kang iiwan. Ito ang pagsubok ng Panginoong Diyos sa bawat hari na inutusan niya upang gawin ang kalooban niya. Maging mabuti, maging masama, basta kalooban ng Panginoong Diyos, kailangan mong sundin. At ginawa nga, at pumunta nga si Saul sa lugar na yon, at ginawa niya ang alinsunod sa utos ng Panginoon na inutusan niya munang humiwalay ang mga Kenites upang hindi sila masama sa gagawin ng paglipol ni Saul sa lugar ng Amalekites.
Ngunit, bago ginawa ni Saul ang sundin ng kalooban ng Panginoon, ay nagkaroon siya ng karumihan sa puso. Ito yung pandaraya, mga kapatid, praise God, na kinuha niya si Haring Agag at hindi niya ito nilipol. At ang lahat ng bataan ni Agag ay kanyang hiniwalay. Ang buong pamilya niya, ang bataan niya, ang batalyon ni Agag ay hindi niya sinama sa lipol, sapagkat ito yung haring may kabuluhan sa kanyang paningin, mabuti, may mga kayamanan. Siguro sa panahon natin, mga kapatid, itutumbas natin, ito yung kayang sumuhol, kayang magbigay ng pabuya upang hindi sila madamay sa mga bagay na inuutos sa bawat hari na lilipulin ang lahat ng masama dito sa daigdig. So meaning to say, mga kapatid, praise God, hallelujah, ginawa na nga ni Saul ang kanyang atas na lipulin ang buong Amalekites. Ngunit hindi niya isinama si Agag at ang buong pamilya niya. Na itong lihim na to ay nakarating sa Panginoon, sapagkat walang bagay dito sa mundo na maitatago natin sa Diyos. Ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Nasa kitang-kita niya ang lahat ng ating mga ginagawa. Kaya wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, nalungkot siya na hindi sinunod ni Saul ang kanyang utos. Ginising niya si Samuel sa kalagitnaan ng gabi na sinabi niya na pumunta ka kay Samuel, sabihin mo sa kanya na ako'y na-disappoint sapagkat hindi niya sinunod ang lahat ng aking mga kautusan sa kanya. At nagalit itong si Samuel. Bumangon siya at pumaroon siya kay Saul at sinabi niya kay Saul na bakit mo hindi sinunod ang utos ng Panginoon? Bakit naglilo ka sa kanya? Bakit nagtago ka? Ba't naglihim ka? Bakit meron kang bagay na kinupit, pinagtakpan at hindi mo ginawa ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos? Ngunit sinabi ni Saul kay Samuel na ginawa ko lang naman yun, na hindi isinama si Agag at ang mga tupa at mga bakahan niya upang meron akong maihandog sa Panginoon. So ginamit niya pa ang Panginoon. Nagkaroon pa siya ng mga alibay na akala niya makakalusot sa ating Panginoong Diyos. Kahit anong alibay mong gagawin, nasasabihin mo na bibigyan mo ng Diyos ng justification, ang masama mong ginawa ay masama pa rin to sa paningin ng ating Panginoon. Kaya sinabi nga ni Samuel sa kanya, kay Saul, na tumigil ka, aking sasaysayin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin ng gabing ito. At sinabi nga sa kanya na sasabihin mo. At sinabi ni Samuel, bagaman ikaw ay maliit sa iyong sariling paningin, hindi ka ba ginawang pangulo ng lipi ng Israel at pinahiran ka ng langis ng Panginoon na maging hari sa Israel, at sinugo ka ng Panginoon na isang paglalakbay at sinabi na ikaw ay yumaon at yung lubos na lilipulin ang mga makasalanang Amalekita at labanan mo sila hanggang sa sila'y mga lipol. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa pananamsam na ikaw ay gumawa ng masasama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako yumaon sa daan ng pinagsuguan sa akin ng Panginoon at aking dinala si Agag na hari ng Amalekite at aking lubos na nilipol ang mga Amalekita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa mga samsam na mga tupa at mga baka na pinakamabuti at tinalagang bagay upang ihain naman sa ating Panginoong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng pagkakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, ang pagdinig laban ay kaysa sa taba ng mga tupang lalaki.
praise God, hallelujah mga kapatid. Naturalmente na mga kapatid, praise God, hallelujah, na ang bawat tao dito sa sanlibutan ay nagkakaroon tayo ng masamang motibo, lalo na kapag nakaupo ka na sa mga luklukan na yan. Kaya't mainam mga kapatid, praise God, hallelujah, na ang bawat hari na sinugo ng Panginoon o kinuha ng Panginoon at inilagay niya sa posisyon na yun ay merong paninindigan, merong pagsunod, merong puso na may takot sa Panginoon sa pagsunod, sapagkat ang posisyon na yan ay hindi basta-basta posisyon lang na pupunta ka dyan upang gawin kung ano yung kalooban mo. Sabi ko nga mga kapatid, praise God, hallelujah, na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Kung bakit tayo narito ay may dahilan. Kasangkapan ka ng Panginoon, kaginawahan kasangkapan ng Panginoon, kailangan sundin mo. Tunay nga na sinabi ni Samuel kay Saul na, hindi ba sinabi mo ikaw ay maliit sa iyong mismong paningin, ngunit ginawa kang Pangulo ng Panginoon. Madalas sinasabi ng mga hari na yan, ng mga na kapag sila ay nakikitaan ng mga potensyal na sinasabi nila, wala akong karapatan, hindi ako karapat dapat sa posisyon na yan. Ngunit kahit anong sabi mo na hindi ka karapat dapat sa posisyon niya na, kapag ginusto ng Panginoon ay ilalagay ka niya. Tulad na lamang dito sa ating bansa mga kapatid, hindi na tayo lalayo. Mas mainam na gagamitin nating sampol ang ating sariling bansa mga kapatid, praise God, hallelujah, na maging si Presidente Benigno Aquino mga kapatid, praise God, hallelujah, si Noynoy, maging ang Pangulo nating Duterte, inayawan din nila ang mga posisyon to. Inayawan nila na umupo bilang Pangulo. Ngunit wala na silang magawa dahil isinisigaw sila ng mga tao. Ayon din to sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ko nga mga kapatid, praise God, kapag ito ay hindi kalooban ng Panginoon, hindi ito magaganap. Kapag ang bagay, kahit anong pilit natin, kahit anong aspire natin sa bagay na yan, kapag hindi yan para sa iyo, hindi yan bubukol mga kapatid, praise God, hallelujah. Kinuha tayo ng Panginoon, kinuha sila ng Panginoon, nilagay sa mga luklukan na yan, upang meron silang gagawing mga bagay. Nasasabi ko mga kapatid, praise God, hallelujah, na gusto nang umupo ng Panginoon sa bansang Pilipinas. 2010 pa lang, sa panahon pa lamang na tumakbo si Brother Eli Villanueva, ngunit hindi nagtagumpay sapagkat hindi kalooban ng Panginoon, at ito'y nadaya mga kapatid, hallelujah, sa aking palagay mga kapatid, sapagkat nanaig pa rin ang pag-iral ng kasamaan at kamunduhan sa bansa natin mga kapatid, praise God. Ibig sabihin, mas nananaig pa rin ang kasamaan kaysa sa kabutihan, kaya yun pa rin ang pinagkaloob ng Panginoon. Sige, ayaw nyo pa rin ako maghari? Okay, sige, kung ano pa rin yung nais ninyo, yun pa rin ang susundin. Ngunit sa panahon ng Pangulong Noynoy mga kapatid, nagkaroon to dito ng medyo panlilinlang, paglililo mga kapatid, dahil ang ginamit na plataforma ni Pangulong Noynoy mga kapatid, praise God, ay ang tuwid na daan. Praise you Jesus, hallelujah. Kapag ginamit mo ang salita ng Panginoong Diyos, naturalmente, kikilos ang Diyos, hallelujah. Ginamit niya ang tuwid na daan mga kapatid, na yung akala natin mga kapatid na pag sinabi mong tuwid na daan, talagang maitutuwid na ang mga highway dito, lahat ng mga liko, lahat ng mga bako, lahat ng mga kamalian ay matutuwid na. Ngunit kapag ka magtutuwid ka o magsasaayos ka ng isang mga bagay mga kapatid, na sinasabi ko ngayon, kailangan talaga yan overhauling mga kapatid. Hindi pwedeng tagpi-tagpi lang mga kapatid. Kapag aayos ka ng daan mga kapatid, kailangan mo talaga yung hukayin, i-crane mga kapatid, at alisin yung mga lumang daan, at babaguhin mo, papalitan mo ng sementadong daan na panibago mga kapatid. Hindi pa pwedeng yung luluto ka lang ng mga aspalto at tapal-tapalan mo lang yung mga bako-bako at mga butas-butas. Pagdaan ng mga truck na malalaki mga kapatid, o praise God, hallelujah, anumang mga sakunan na yun mga kapatid, uuka-uka ulit yan at magiging bako-bako ulit ang daan na yan. Ito yun mga kapatid, praise God, hallelujah, na sabi ko mga kapatid, praise God, hallelujah, na naglatag siya ng tuwid na daan. Ngunit siya mismo ay hindi dumaan sa tuwid na daan na kanyang inilatag, sapagkat mismo rin siya ay walang tiwala doon sa daan na kanyang nilikha.
doon sa daan na kanyang kinonstruct, sapagkat ito nga, alam niya sa sarili niya na hindi ito bagong daan. Hindi ito yung daan na gusto talaga ng Panginoong Diyos, kundi ito yung daan na tinagpi-tagpian lang at hindi matibay. Parang ito yung mga commercial na napapanood natin sa television, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Na pag tinignan mo yung mga pagkain doon, napakaganda ng plating, napakasarap tignan, napakasarap kainin, na pag in-order mo na at dumating na sa iyong hapagkainan, ay madidismaya ka. Sapagkat hindi yun yung nakikita mo dun sa commercial. So meaning to say, mga kapatid, praise God, hallelujah, magagaling lang tayo sa commercial, magagaling lang tayo sa mga propaganda, sa mga pangako, sa mga pananalita. Ngunit pag gagawin mo na sa personal, gagawin mo na in action, imamanifest mo na yung mga bagay na nakasaad sa iyong plataforma, ay hindi mo na to ginagawa ng ayon doon sa sinabi mo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ganyan, mga kapatid, praise God, na kapag hindi natin natupad kung ano yung mission mo, hindi natin natupad kung ano talaga yung plano ng Diyos sa buhay mo, o ikaw nagsabi niyan, ilalatag mo ang tuwid na daan, dahil yan ang kalooban ng Panginoong Diyos, na itutuwid mo ang landas ng Pilipinas sa panahon mo. Ngunit hindi mo ito na nagawa. Kaya nga sa panahon din yan, mga kapatid, praise God, hallelujah, inalis ng Panginoon ang corona. Ibinaba ng Panginoon ang putong na nararapat para sa Kanya, mga kapatid, praise God, hallelujah, na nagsimula ang mga dilubyo sa lugar, sa panahon ng panunungkulan niya, nagkasunod-sunod, mga kapatid, praise God, hallelujah. Patawarin tayo ng Panginoon na mabanggit natin to, mga kapatid, sapagkat tayo yung mga saksi sa mga bagay na yan. Ang Yolanda tragedy nangyari sa kanya, ang Fallen 44 ng mga sundalo, mga kapatid, sa panahon ng ating Pangulong Noynoy, maraming mga kaganapan na nasangkot siya sa kaguluhan na yan, dahil bilang isang Pangulo ay hindi niya yan nadepensahan, hindi niya na-justify ang mga bagay na yan, na wala siyang kasalanan sa mga lugar na, sa mga pangyayari yan, sapagkat siya nga ang pinuno sa lugar na yan, na kapag sinabi mong itutuwid mo ang daan at hindi mo ito natuwid, meron tayong mga consequences. Kaya inalis ka ng Panginoon at pinili ng Diyos ang panibagong hari na iniluklok ng ating Panginoong Diyos, ang bago nating presidente, na mismo siya rin ay umaayaw sa katungkulan. Ngunit wala kang magagawa kung pinili ka ng Diyos na ilagay dyan. Oo. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa Roma, mga kapatid, praise God, hallelujah, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang mga kapangyarihan yaoy ay hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga sumasalangsang ay nagsisitanggap ng kahatulan sa kanyang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawaing mabuti, kundi sa masama, at ibig mo bagang mawala ng takot sa mga may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Praise you, God, hallelujah, glorify your name. Pinili ng Diyos ang may matigas na kalooban, may masamang imahe sa paningin ng mga tao, na sinasabi nilang na kinakatakutan ng lahat, na kapag yan ang naghari sa inyo, yan ang niluklok sa inyo, nilatag nila, ito yung mga nangyari sa Davao, ito yung mga naganap, gusto nyo bang maranasan yung mga bagay na yan? Ngunit hindi nagpatakot ang mga tao, bagkus sumigaw sila, sinigaw nila ng sinigaw ang pangalan ng Pangulong Duterte, na dumating pa nga ang punto na nagpakalbo ang lahat, na yun ang sinasabi kong kalooban to ng Panginoon. Meaning kasi na nagpakalbo, mga kapatid, alam mo yun, yung nilinis talaga siya, mga kapatid, na tutubuan siya ng panibagong buhok. Na ibig sabihin, parang ito na rin yung sinabi ko sa panahon ng Pangulong Noynoy, na kailangan talaga ng overhauling. Ito yung ginamit ko sa sasakyan, na kapag gusto nating bumili ng lumang sasakyan at aayusin natin to, kailangan talaga bago lahat. Bago lahat, at wag lamang yung tagpi-tagpi, dahil hindi mo pa rin yan masasabi na matibay yan. Dito ay ginamit ng Panginoon ang simbolo ng buhok ng mga tao, na
inahit siya, at siyempre may panibagong tutubo. Doon ko nakita mga kapatid na talagang malinis mga kapatid, praise God, hallelujah. Ang hangarin ng ating Panginoong Diyos sa bansa natin na makapaghari na siya, na matupad ng Pangulong Duterte ang kanyang mga plataforma, kung ano yung mga hinain niya. Nakita naman natin mga kapatid, praise God, hallelujah, na tunay na malakas ang ating Pangulo, bagamat siya ay matanda na meron siyang isang salita, bagaman may mga bagay na isinasaalang-alang niya, kung siya lamang ang masusunod at hindi niya to gagamitan ng wisdom, na magkakaroon to ng epekto sa ating bansa, na alam ko mga kapatid, praise God, hallelujah, meron siyang spiritual advisor and political advisor kung bakit hanggang sa ngayon hindi niya ginagawa yung mga bagay na kaya naman niyang gawin. May mga bagay siyang inaalintana na alam niyang merong mga magkakaroon ng komplikasyon, magkakaroon ng komplikadong resulta kung ito'y mamadaliin niya. Kahit huwag tayong magmadali mga kapatid, sundin natin kung ano ang plano ng Panginoong Diyos, sapagkat ang sabi nga niya, might as well, kung hindi lang din natin magagawa yung mga bagay na tungkulin ay binigay sa atin ng Panginoon, ay mag-resign na lang tayo. Masyadong makatotohanan ang mga salita ng ating Pangulong Duterte sa panahon natin mga kapatid, na nais niyang gawin kung ano man ang tungkulin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Dahil siguro marahil alam niya rin ang consequences ng mga bagay kapag hindi niya ito natupad. Ganon din mga kapatid sa mga ibang kaharian, sa ibang panig ng daigdig, na pinili ng Diyos ang mga hari niyan na ilagay sa luklukan na yan, na hindi nila natupad ang kanilang mga katungkulan, sapagkat sa mas nairal sa kanila yung pagiging greedy nila, o yung paghangad nila ng mapalawig ang kanilang mga ekonomiya, o huwag makita ng mga tao ang unti-unti nilang pagbagsak. Kaya't mas nananaig sa kanila na umitin o bawasan kung ano man yung tungkulin na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Nang sabi nga, mas malaki ang ibinigay sa iyong katungkulan, mas malaki ang hihingiin sa iyo ng Panginoong Diyos. Napakasakit mga kapatid, praise God, hallelujah. Sapagkat, ang sabi nga ng Panginoon, sapagkat ang bayan ko ay napahamak sapagkat kulang sila sa kaalaman. Sapagkat may mga tao talaga mga kapatid, praise God, hallelujah, na hindi talaga sila equipped, hindi sila handa, hindi sila rooted sa mga salita ng Panginoong Diyos, kaya't sila ay napapahamak. Nagsasalita sila ng mga salita na lumalabas sa mga bibig nila na hindi nila alam na ito'y may consequences. Katulad na lamang ng hindi lingid sa atin mga kapatid, ang plataforma ni President Donald Trump to make America great again. Napakabigat nito mga kapatid, praise God, hallelujah, to make America great again. Samantalang sinasabi ng lahat ng mga tao, ng lahat ng mga sinugo ng Panginoong Diyos, na kailanman ang Amerika ay hindi na magiging great again. Lilipulin ng Panginoon ang Amerika at papalitan niya to. May America afterward, pero hindi na to ang Amerika. Sabi ko nga mga kapatid, praise God, hallelujah, ito'y tatawagin ng Amerika. Dahil masasaya sila, magdidiwang ang mga taong nakasurvive sa panahon na yan. Kaya sila tinawag na Mary. Aalisin ng Panginoon ang lahat ng mga dahilan kung bakit sila nalalayo sa kautusan ng Panginoon. Na kahit makita mo sa kanilang mga simbolo na in God we trust, pero hindi naman sa katotohanan. Ganun ang nangyari mga kapatid, praise God, sa mga pinuno, sa mga hari na inilalagay ng Diyos sa luklukan, na hindi sila rooted sa salita ng Panginoong Diyos, na ginagawa at sinasalita nila ang mga bagay na naayon sa kanilang sariling desire, sa kanilang sariling kalooban, nung kung paghihiganti o pagmimithi ng mga posisyon, o meron silang mga bagay na ginagawa ng ayon sa kanilang sariling kalooban at hindi sa kalooban ng Panginoon. Naturalmente na mga kapatid, na ikaw mismo, kung Pilipino ka, Amerikano ka, Israelites ka, or Chinese ka, o ano ka, mahal mo ang bayan mo. Ayaw mong mapahamak ang bayan mo. Gagawin mo ang lahat, uubusin mo ang lakas mo, ang meron ka, upang maisakatuparan mo
kung ano yung nais mo sa sarili mong bansa. Ngunit hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya't dumadalangin nga ang kanyang mga lingkod, kanyang mga elect na magpakumbaba ang bawat hari, magpakumbaba ang bawat pinuno ng bawat mga bansa na lumakad sila ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Na nangyari nga sapagkat kapag binigyan na tayo ng kahatulan ng Panginoon, kapag binigyan na ng at inutukan na ng Panginoon ang inyong katungkulan, kahit anong gawin ninyo, kahit anong gawin yung bawi, ay hindi nyo na mababawi. Kaya kailangan maging wise tayo, maging maingat tayo sa bawat salitang binibitawan natin, lalo na sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Kaya nang mangyari ngayon mga kapatid, praise God, hallelujah, nanikluhod si Saul sa ating Panginoong Diyos nang sinabi niya, ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalansang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Ngayon nga'y isinasami ko sa iyo, ipatawad mo sa akin sa kasalanan at bumalik ulit sa kasama ko upang ako'y sumamba sa Panginoon. And Saul said unto Samuel, I have sinned, for I have transgressed the commandments of the Lord and thy words, because I fear the people and obey their voice. Now therefore I pray thee, pardon my sin, and turn again with me, that I may worship the Lord. Pero hindi na yan pinayagan ng Panginoong Diyos na hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na bigyan siya ulit ng isa pang pagkakataon. Kahit humingi siya ng tawad sa Panginoon, inalis siya sa katungkulan at kumuha nga ang Panginoon ng ibang maghahari sa Israel. Yan nga si David. Hindi na sinasabi natin mga kapatid, praise God. Meron nga mga scholars or mga spiritual advisor or masasabi kong mga analytic, yung mga nag-analyze kung bakit yung mga naunang mga kaharian o gobyerno o mga pangulo at bakit hindi nila nagagawa kung ano yung talagang nais nila. Dahil ito na nga yun, yung sinabi ni Saul dito na sapagkat ako'y natakot sa bayan at sinunod ko ang kanilang mga tinig. Ito na yung pag meron kang ginagawa, meron kang plano na matibay, matigas, na masasagasaan mo ang mga institusyon at magrarally ang mga tao at susugurin ka sa iyong posisyon, sa iyong palasyo, na magsisigawan sila at magpapatakot ka sa kanilang mga banta, sa kanilang mga sinasabi mga kapatid, praise God. Kaya't umuurong ang mga haring yan na hindi na isa sa katuparan kung ano yung gusto nilang gawin. Kaya nga kailangan mga kapatid, praise God, na pumili ang Diyos ng mga taong merong isang salita na kinakatakutan ng mga taon, na kilabot ng kasamaan, na kaya niyang gawin kahit na may humadlang dyan, na kaya niyang pumatay kahit na takutin siya mga kapatid, praise God, hallelujah, na wala siyang pag-aalinlangan sapagkat mas pinipili niyang sundin ang kalooban ng Panginoon kaysa sa mga tinig ng taong sumisigaw na bumaba ka na sa pwesto, o yung mga sumisigaw na hindi na yan makatao, hindi na makatarungan ang iyong ginagawa. Ngunit alam ng presidente niyan, alam ng haring yan kung ano yung nararapat na susundin niya. Dahil nga, ang sabi nga ng Pangulo natin, na kapag hindi niya nagawa kung ano yung tunay na pakay niya sa ating bansa, magkakaroon to ng consequences, at hindi lamang siya ang magtatanglay ng consequences yun, kundi maging ang bayan natin at ang maging kaapu-apuhan natin mga kapatid, praise God. Kapag hindi niya nasugpo ang droga sa Pilipinas mga kapatid, isang araw pagising natin mga kapatid, eto'y nasa pintuan na natin. At mismong mga batang maliliit, mga estudyanteng mga maliliit mga kapatid, ay magugubo na sa bisyong yan mga kapatid. Kahit sa oras na ito mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos na kumuha ang Diyos ng kamay na bakal ng kanyang almas na pangdigma upang pagwaray-warayin ang bawat bansa, ang bawat kapangyarihan, ang bawat kaharian na nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang mga tao, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga pinili, sa people of God. Hallelujah. At sa oras na ito mga kapatid, purihin ang Diyos, hallelujah, na
maging sa spiritual, maging sa literal na nakatungkulan, maging matibay tayo mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ito'y tumutukoy sa mga hari dito sa lupa. Meron ding mga kasulatan na tumutukoy dun sa mga sinugo ng Diyos na hindi natin kailangan talikuran ang ating obligasyon sa Panginoon. Katulad ng nangyari kay Propeta Jonas, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Na humihingi nga ang bawat bansa, bawat bayan ng sign sa Panginoon. Ngunit walang sign na ibinibigay sa kanila kundi ang sign ni Jonas. Kaya ang bawat lingkod ng Panginoon na kanyang sinugo ay kailangan maging matapang. Magkaroon ng obedience sa salita ng Panginoong Diyos. Kailangan tong tumayo ng stand, firm, bold, and confidence to the Word of God. With obedience to the Word of God. Kailangan nating magkaroon ng confidence. Kailangan nating maging courageous, maging strong in the Lord na tuparin kung ano ang nais ng Panginoong Diyos at huwag kang magkaroon ng kahit anumang alinlangan o takot man sa mga tinig ng mga tao na pilit humahadlang sapagkat nandyan ang kamay ng Panginoong Diyos at laging nakaunat sa mga bansang suwail, sa mga bansang talampalasan, sa mga bansang palagi na lang nagkakamali sa kanilang mga puso. Kahit ito na yung oras, mga kapatid, na sinisimula ng Panginoon na kumuha ng mga taong matatag, ng mga taong may paninindigan, mga taong may isang salita na kayang sundin ang tinig ng Panginoong Diyos, no matter how it costs, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos, nag-iisang hari ng mga hari, Panginoon ang Panginoon, na siyang may karapatan na tumanggap ng lahat ng ating papuri, pagsamba, pagpapala, kapangyarihan, kadakilaan. Sa Kanya lamang natin ibalik ang lahat ng papuri at pagsamba. Praise God, hallelujah. To God be all the glory. Jesus Christ, King of Israel. I love you all in Jesus Christ's name. Hallelujah, amen. To God be all the glory. Praise you, Jesus.